Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa Tag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Knight of Wands, the Queen of Wands, the Three of Wands, and the King of Swords. Okay? So, base sa mga barahan na ito, mukhang magkakaroon kayo ng level up. Okay? Or progress ng kung sino man ang inyong love interest. Okay? Na maaaring mas magiging intense ang inyong samahan or ugnayan. And mukhang magkakaroon din kayo ng tipong total honesty or openness sa isa't isa, okay? Or pwede mag-uusap kayo about your current situation, kung ano na ba yung nararamdaman ninyo para sa isa, kung saan kayo papatungo, parang ganyan, okay? And then we have here the Seven of Cups, the Two of Wands, the Four of Wands, and the Three of Swords. So, parang marami kayo ditong options. Okay? Or, parang maraming possible na mangyayari between the two of you sa future. Or parang, or pwedeng marami kayong plano para sa future ninyong dalawa. And it includes yung inyong pagpapakasal or engagement. Okay? Ngayon, hindi ko lang alam kung antong si Three of Swords dito. Pwedeng isa ito sa mga mapag-uusapan ninyong dalawa. Maybe the both of you, meron kayong pinagdaanan na break up or pag-aaway na kailangan ninyong linawin sa isa't isa. Para din siguro magkaroon ng parang closure na doon sa chapter na yon ng inyong relationship at para maka-move on na kayo. Okay? And then we have here the Hierophant, the Two of Pentacles, and the Nine of Pentacles. So, sa nakikita ko dito, maaari nga na gawin ninyo na priority yung commitment ninyo sa isa't isa or yung mga future plans ninyo. Okay? Pero parang ang kapalit nun is your independence or baka hindi mo masyadong mapagtuunan ng pansin yung sarili mong kaligayahan. Parang ganyan. Okay? And then we have here the Two of Cups and the Knight of Cups. Pero ang kagandahan nun, talagang mararamdaman mo naman dun sa person mo yung pagmamahal and maaaring you will feel na the both of you are wanting the same things or feeling the same things. Okay? And then we have here the Ace of Swords. Again, it's going to be clear to you or to both of you what will happen sa relationship na ito. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Temperance card, the Page of Swords, Eight of Swords, and the Magician. Malaki yung possibility na you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius.
So, base sa mga barahan na to, mukhang magiging peaceful naman ang iyong life sa susunod na mga araw. Okay? Parang magkakaroon kayo dito ng clarity or masinsinang pag-uusap ng person mo about something na nagpapahirap sa'yo, or a certain situation na parang you feel helpless or feeling mo wala kang magawa. So, parang mag-uusap kayo about it, and dahil sa pag-uusap na ito, magiging kalmado ka, and you will feel like you can do whatever it takes, kumbaga, to change your current situation or dilemma. Okay? And then we have here the Devil, the Justice card, the Fool, and the Seven of Cups. So, base sa mga barahan na to, dahil sa pag-uusap ninyo na dalawa na yon, magiging stronger yung attraction or yung connection ninyo na dalawa. And you will feel like you are getting the things that you deserve. Okay? Na parang nagiging maganda nga at smooth yung takbo ng lahat. Kaya dahil dyan, lahat ng mga hesitations mo dito, lahat ng mga problems mo dito ay parang nawawala na. So, you are being carefree here now or stress-free. Okay? Ang downside lang doon is, di ba sinabi ko dito na parang you're going to do whatever it takes para ma-change yung situation mo. Pero dahil sa parang kumakampante ka na naman dito, or you feel like nakukuha mo naman na yung gusto mo, maaaring maantala yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa sarili mo. Okay? And then we have here the Hierophant, the King of Pentacles, and the Queen of Cups. Pero ayun, mararamdaman mo naman na you are being cared for, you are being loved by your person, na talagang there is commitment between the two of you. And then, dahil dyan, you will be happy in the next days to come. And then, we have here the Tower. The Tower is, ang inaano dito is distraction, no? Pero ang kagandahan kasi kay the Tower, it brings out, kumbaga, yung mga bagay-bagay na hindi maganda in order to give way for the good things, no? So, there's a chance na something might happen that will shake yung connection nyo, but you will both benefit, kumbaga, from this event, na it will make your connection even stronger than before. Especially if your person will really take the lead or initiative, kumbaga, to fix kung ano man itong magiging problema nyo na ito. Okay? So for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. We have here the Queen of Pentacles, the Six of Wands, the Ten of Pentacles, and the Ace of Wands. Okay, so mukhang sa susunod na mga araw is parang kalmado ka lang. Okay? Na parang masaya ka, kontento ka sa kung ano yung meron ka. And nakikita ko rin dito na parang inaasikaso mo yung sarili mo, at the same time, nabibigyan ka rin ng importansya or ng atensyon ng person mo.
na maaaring sa susunod na mga araw, maramdaman mo na mas nagiging malambing siya sa'yo or mas nagiging mapusok ang inyong ugnayang dalawa. Okay? And then we have here the Hermit, the High Priestess, the Knight of Cups, and the Seven of Cups. Pero nakikita ko rin dito yung umiiral yung utak mo. Hindi ko alam kung ano na naman ang tumatakbo sa isipan mo. Pero lahat ng yun, it can easily disappear kapag naramdaman mo na talagang pursigido itong person mo or napapakita niya talaga sa'yo or napaparamdam niya sa'yo yung kanyang pagmamahal. Okay? And then we have here the Queen of Cups, the Three of Pentacles, and the Six of Cups. Fortunately, parang magtatagumpay siya doon sa pagpaparamdam sa'yo ng kanyang pagmamahal. Because ito is you feeling happy, feeling loved, and cared for. Okay? And mukhang nagtutulungan naman kayong dalawa dito in order to fix or to improve yung connection ninyong dalawa. Okay? Kaya kung nagkaroon man kayo ng mga hindi pagkakaunawaan, you will both reconcile. Okay? And then we have here the Hangman and the Tower. So, for a while, mukhang wala namang mangyayari sa inyo na kaguluhan. Okay? Parang nakabitin, kumbaga, yung kaguluhan. So, medyo matagal bago kayo magkagulo. Parang gano'n. Or basta magiging masaya kayo for some time. Okay? And then you have the Ace of Swords. So, Ace of Swords means having openness to each other, honesty, or being clear about each other's thoughts and feelings. So, yun yung mga bagay na maaaring magpakampante sa'yo at magiging susi, parang maging peaceful ang inyong samahan sa mga susunod na mga araw. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.